Magandang hapon po sa ating lahat at muli ay Happy Lord's Day. Isa na namang pagkakataon na tayo ay makakapagsalo-salo ng salita ng ating Panginoon. At siguro po ang karamihan sa atin ay familiar sa tinatawag na intermittent fasting. Ito ay isang paraan kung saan may mga oras na kumakain ka at may mga oras na hindi ka kumakain o yung tinatawag na fasting period. At ayon po sa pag-aaral, marami daw itong benepisyo o sabihin nating gantimpala lalo na kung ito'y ginagawa ng tama at hindi sobra. Ang unang sabi dito, ito ang tumutulong upang bumaba ang timbang. Nakakatulong ito na mabawasan ang calorie intake. Mas nagagamit ng katawan ang nakaimbak na taba bilang enerhiya o lakas. Pangalawa, mas maayos na blood sugar. Parang doktor ako dito Nakakatulong sa pagre-regulate ng insulin. Pwedeng makatulong sa pag-iwas sa type 2 diabetes, lalo na kung sinamahan ng healthy diet. At patatlo, pagpapabuti ng metabolism. Tumataas ang fat burning hormones. Mas nagiging efficient ang katawan sa paggamit ng enerhiya. Pang-apat, cell repair. Sa panahon ng fasting, nililinis ng katawan ng mga sirang cells. Nakakatulong ito sa overall health at posibleng pagbagal ng pagtanda. O yan, alam nyo na kung gusto nyong bumata. Ikalima, kalusugan ng puso. Nakakatulong para bumaba ang cholesterol, blood pressure at triglycerides. Nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso, pagpapabuti ng mental clarity, at maraming tao ang nakakaranas ng mas malinaw na pag-iisip at focus. Ika nga ay nakakatulong ito sa brain health dahil sa hormonal changes. Ibig sabihin, ang isang tao ay sinasadyang magpaliban ng pagkain dahil sa benepisyo nito sa kanyang katawang pisikal. At alam po natin na ito ay mabuting bagay. Subalit may pagpa-fasting o pag-aayuno na higit na mas mabuti dahil ito ay patungkol naman sa espiritual na kapakinabangan o gantimpala. Ang sabi nga ng isang theologian na ang pag-aayuno daw ay pagsasabing kinauuhawan o kinagugutuman natin ng Diyos mismo. Ang sabi ng awit 42 verse 1 to 2, kung paanong ang batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. At dahil dyan, tayo po ay tumayong lahat at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Mateo, chapter 6, verses 16 to 18. Sa aklat ng Mateo, kabanata 6, mga talatang 16 hanggang 18. At ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga muka upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong muka, upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong ama na nasa lihim, at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Tayo po ay makakaupo na. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita at samahan niyo po akong manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa isang napakalaking pribilehiyo na mapagsaluhan po namin ang inyong buhay at banal na salita. Dalangin namin, O Diyos, na kausapin niyo po kami sa katotohanan ng inyong salita. Nawa ay makita namin ang
kagandahan ng aming Panginoong Hesus sa bawat talata na aming pag-aaralan. At sa kabuuan ng pag-aaral namin ito, ang nais namin ay mabigyan po kayo ng kaluwalhatian. Kayo lamang po ang aming maitaas. Samahan kami ng inyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral na ito at kayo po ang magpaunawa sa amin. Itong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang gantimpala ng pag-aayuno. Noong mga nakaraang linggo ay tinalakay po natin ng ating mga guro ang konteksto ng ating pinag-aaralan dito sa chapter 6 kung saan ang pagbibigay, ang pananalangin at ang pag-aayuno na ating pag-aaralan ngayon ay mga magagandang gawain na ginagawa ng mga Hudyo o religious leaders sa lumang tipan pa lamang. At sa kabanatang ito ay ipinapakita din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang kaibahan nila o ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos kumpara sa mga nagsasabing sila ay relihiyoso. At dito ay tila ba diretsahang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang tularan ang mga Pariseyo o religious leaders na noong panahon nila kung saan ang magagandang gawain ay ginagawa nila upang ipakita sa mga tao at maging sa Diyos na sila ay talagang relihiyoso. At may isang tagpo sa Lucas chapter 8 verse 10 to 14 na may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Sila ay tumayo at nanalangin ng ganito. Sabi niya ng Pariseyo, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi ng aking kinikita." Samantala, ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit, kung saan dinadagukan niya ang kanyang sarili at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." At sabi sa last verse, "Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." At sa talatang ito ay ipinakita ang 3 magagandang gawain sa Matthew chapter 6 na pinag-aaralan natin. Ang pagbibigay, nagbibigay ang Pariseyo ng 10 o ng lahat ng 10 bahagi ng kanyang kinikita. Ang pananalangin, at iyon mismo ang ginagawa niya sa templo. At ang pag-aayuno, sabi niya, 2 beses siya nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Bagamat may katotohanan ang mga bagay na ito, subalit ang isang mabuting gawain kung ihaharap mo ito sa Diyos at ipagmamalaki upang itaas ang iyong sarili at maituring kang matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ay isang kahangalan, sapagkat ang ituturing lang na matuwid ng Diyos ay ang mga taong umaamin na sila ay makasalanan, walang sariling katwiran at umaasa lamang sa katwiran na ibinihis ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang mabuting gawain, katulad ng pag-aayuno na ating pinag-aaralan, kapag ginawa ay hindi nakakadagdag ng ating katwiran sa mata ng Diyos. Di po ba noon, nung wala pa tayo sa sabihin nating tamang katuruan, na ang pag-aayuno ay para bang napaka-spiritual natin. Pero hindi yun nakakadagdag ng ating katwiran. At sa lumang tipan ay makikita natin na ang bayan ng Diyos ay nag-aayuno. Maliwanag ito sa kasulatan. Lahat ng mga tapat na Hudyo ay nag-aayuno sa itinakdang panahon. Sa Day of Atonement o araw ng pagtubos, kung saan inaatasan ng lahat na itanggi ang kanilang sarili
mula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw, na ito ay mababasa natin sa Leviticus chapter 23 verse 32. Nag-ayuno ng 7 araw ang hukbo ng nang mamatay si Haring Saul. Sa unang Samuel chapter 31 verse 13, si Nehemiah at ang buong bayan ay nag-ayuno bilang pagsisisi at pagdadalamhati. Sa Nehemiah chapter 1 verse 4 at chapter 9 verse 1. Ang pag-aayuno ay karaniwang paraan upang ipahayag ng bayan ng Diyos ang kanilang malalim na pagtitiwala sa Diyos at pagsusumamo para sa kanyang awa at biyaya. Ang tanong, dapat din ba tayong mag-ayuno? Ito ay nakasalalay sa katuruan at gawain na makikita natin sa Bagong Tipan. Totoo, ang Panginoong Hesus mismo ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi na mababasa natin sa Matthew chapter 4. Ngunit tila ito ay isang natatanging pagkakataon lamang. Wala tayong mababasa na iba pang pagkakataon na nag-ayuno ang Panginoong Hesus, at sinasabi rin na ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno, at ipinagtanggol ito ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga panaunuhin sa kasalan ay hindi nag-aayuno habang kasama nila ang lalaking ikakasal. Ito ay makita natin sa Mark chapter 2 verses 18 to 19. Ngunit idinagdag niya na darating ang panahon na aalisin sa kanila ang lalaking ikakasal. At sa araw na iyon ay mag-aayuno sila, na sinasabi sa verse 20. Kaya ang desisyon ng mga alagad na hindi mag-ayuno ay hindi dahil sa kapabayaan dito o kakulangan sa kabanalan o pagtanggi sa gawaing ito. Sa halip, ito ay tanda ng presensya ng Panginoon at na masayang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ay nagsabi na darating ang panahon na sila ay mag-aayuno. At ganun nga ang nangyari sa mga mananampalataya na mababasa natin sa Gawa chapter 13 verses 2 to 3. At ang pangunahing katuruan mismo ng Panginoong Hesus tungkol sa pag-aayuno, ito ay makikita natin sa talatang ating pinag-aaralan dito sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Dito po ay kinondina niya ang pampublikong pag-aayuno ng mga Pariseo na ginagawa upang makita ng mga tao. Kaya iniutos niya sa mga alagad ang lihim na pag-aayuno at gagantimpalaan sila ng Diyos Ama na nakakakita ng lihim nilang ginagawa. Malinaw na ang kinokondina ng Panginoong Hesus ay ang paraan at motibo ng pag-aayuno ng mga Pariseo, ngunit hindi ang mismong gawain ng pag-aayuno. At mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pag-aayuno ay hindi ang pagpapakita ng kabanalan sa harap ng tao. Sa halip, ito ay ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Inuulit ko po itong ating mensahe. Ang pag-aayuno ay hindi ang pagpapakita ng kabanalan sa harap ng tao. Sa halip, ito ay ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. At dito ay may 2 puntos o gantimpala na ating makikita. At sa unang talata pa lang ng kabanatang ito, sa chapter 6 verse 1, ay may pahiwatig na ang Panginoong Hesus patungkol dito. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila, sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. At yung gantimpala pong iyon ay paulit-ulit hanggang sa huli, patungkol sa pagbibigay, patungkol sa pananalangin, at ganon din sa pag-aayuno. At ang una nating puntos ay kaluguran ng tao na makita natin sa verse 16. At ang pangalawa, ang kaluguran ng Diyos na makikita natin sa verse 17 to 18. Dumako pa tayo sa unang punto. Kaluguran ng tao. Sabi sa verse 16, at kapag kayo ay nag-aayuno,
huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga muka upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa talatang ito ay malinaw na nagbababala ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang tularan ang pag-aayuno ng mga Pariseo o religious leaders, na ito ay ginagawa nila upang sila ay mapansin ng tao. So, ang ginagawa nila para mapansin ng tao, sila ay nag-aayuno, sila ay nagmumukhang mapanglaw at pinasasama nila ang kanilang mga mukha na para bang nahihirapan sila dahil sa gutom. Ibig sabihin, sa pamagitan ng kanilang itsura, parang ipinangangalanda kanila sa mga tao na nag-aayuno kami. Dahil kami ay banal, kami ay matutuwid. Kumbaga sa kapanahonan natin ngayon, para kang nag-post sa social media ng Day 5, fasting. No food, no water. Parang ganun yung mahirap ito pero kaya ko para kay Lord. Ang tanong, para ba talaga sa Diyos o para sa reaction ng heart, likes, wow, cry, care? At pwede nating itong i-apply hindi lang sa pag-aayuno, kundi ganun din sa pagbibigay, sa pananalangin, at sa lahat ng mabubuting gawain. Na maaaring tama ang ginagawa, subalit mali ang motibo sa kabila ng tama niyang ginagawa. Sa madaling salita, ito ay gawaing mapagkunwari. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mapagkunwari. Alam naman po natin na ang mapagkunwari, kagaya nga ng sabi ni Deacon Wayne, naalala ko nung una, na ito ay mga stage player actor. Ito ay mga pretenders, parang mga artista sa pelikula, na kung ano ang role niya, iyon ang gagampanan. Na pwede siyang umiyak kahit hindi talaga iyon ang kanyang nararamdaman. Na parang totoo sa panlabas, pero hindi totoo sa kanyang puso. Mukhang banal sa labas, pero walang tunay na kaugnayan sa Diyos. At ang Panginoong Hesus sa Matthew chapter 23, verse 13 to 27, na tumutukoy mismo sa mga eskriba at pariseo, ang sabi niya, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinapitong libingan na magagandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. At sa chapter pong ito ay makikita natin na 8 beses inulit ng Panginoong Hesus yung salitang mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari. Ang tanong, ano ba yung layunin ng kanilang pagkukunwari? Walang iba kundi yung ating unang puntos, ang kaluguran ng tao. Ang purihin sila ng tao. Kaya ang pag-aayuno na dapat ay para sa Diyos ay nagiging panlabas. Pagpapanggap dahil ang kaluguran ng tao ang kanilang hinahangad. Ibig sabihin, kung ang kaluguran ng tao ang hinahanap mo, yan talaga ang makakamtan mo. At yun na mismo yung gantimpala sa iyo. Kasi yun ang hinahanap mo eh. Kung kaluguran ng taong gusto mo, makakamtan mo yung gantimpalang yun. Pero wala kang gantimpala. Wala tayong gantimpala na nagmumula sa Diyos. Kung ang lahat ng ating mabubuting ginagawa ay pakitang tao, pagkukunwari. Hindi natin ito ginagawa sa Diyos, sa halip ay ginagawa natin ito sa tao. Sabi nga dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Gusto mo pala ng papuri ng tao? Yan, tanggapin mo. Tandaan natin na hindi mali ang mag-ayuno
Ang mali ay ang hindi magandang motibo kapag nag-aayuno. Ang tunay na pag-aayuno ay ginagawa para sa Diyos at hindi para sa tao. At bilang hamon sa ating lahat, tanungin natin ang ating sarili. Naglilingkod ba ako para sa kaluguran ng tao o para sa kaluguran ng Diyos? Sa lahat ng ating ginagawa, hindi lang kung tayo ay mag-aayuno, hindi lang kung tayo ay magbibigay, hindi lang kung tayo ay mananalangin, kundi sa lahat ng ating ginagawa. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, therefore, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Dumako pa tayo sa ikalawang puntos. Kaluguran ng Diyos. Verse 17 to 18. Nasabi dito, ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong muka upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao kundi ng iyong ama na nasa lihim at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Ang sabi doon, ngunit kapag nag-aayuno ka. At ayon po sa mga commentaries, ang pag-aayuno o pag-fasting ay hindi naman iniuutos na kapag hindi ka nakapag-ayuno ay nagkakasala ka o feeling guilty ka. Subalit ito ay inaasahan sa mga Kristiyano dahil mismong sa bibig ng Panginoong Hesus ito nanggaling ang katagang ito. Ang tanong, bakit ka mag-aayuno at ano ba ang dahilan ng iyong pag-aayuno? Ayon po sa mga Reformed commentaries, ang tamang dahilan ng pag-aayuno ay hindi upang makuha ang atensyon o manipulahin ng Diyos, kundi upang magpakumbaba, palalimin ang panalangin at paalala ng ating lubos na pagdepende sa Diyos bilang kanyang nilalang at hindi isang paraan upang makamit ang kanyang pabor o pagpapala. Kalimitan, ito yung dating kaisipan natin. Magpa-fasting ako, mag-aayuno ako para makuha ko yung gusto ko. Siguro nga may mga nag-fasting dito para mapasagot nung mga nakaraan yon. Pero sa biyaya ng Diyos, alam na natin yung totoong kahulugan ng fasting. Hindi ito para makuha yung gusto mo, kundi ang Diyos mismo ang gusto natin. Kaya tayo ay nagfa-fasting. At sabi pa dito, ito ay isang kusang loob na espiritual na disiplina na ginagamit upang supilin ang kasalanan, kontrolin ang mga kamundong pagnanasa, at ituon ang pansin sa biyaya ng Diyos kaysa mga pisikal na kaginhawahan. Isa pa, ito ay nagsisilbing kasangkapan upang paigtingin ang panalangin sa pamagitan ng pag-aalis ng mga pisikal na distraction at pagpapakita ng taimtim na paghahangad sa Diyos mismo. Ang pag-aayuno ay dapat magsilbi sa espiritual na kabutihan ng sarili at ng komunidad at hindi maging isang mahigpit o mapagpaimbabaw na tuntunin. Sabi din dito, ito ay isang nakikitang tanda ng panloob na kalungkutan dahil sa kasalanan na karaniwang isinasagawa kapag humihingi ng patnubay o pag-iingat mula sa Diyos. Kung makikita po natin, naalala ko yung sa book ng Jonas, kung saan si Jonas ay pumunta sa Ninive at nagrepent yung mga tao sa Ninive at sila ay nag-ayuno. So, yung pag-aayuno ay isang paraan din ng pagpapakita ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi dito, ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong muka. Sa kultura po noon, ang paglalagay ng langis sa ulo ay tanda ng normal na pamumuhay na hindi mukhang nagdurusa. Yung paghihilamos naman ng muka ay nagpapahiwatig na maging maayos ka
upang hindi mapansin na ikaw ay nag-aayuno. Ito ay kabaliktaran ng verse 16 na huwag gawing drama ang pag-aayuno upang ipakita ang kabanalan. Ang tunay na pag-aayuno ay tahimik dahil sa taimtim na pananalangin sa Diyos at pagtutuon ng iba yung pansin sa pag-aaral ng kanyang salita upang higit na malaman ang kalooban ng Diyos at ang kaloobang Diyos at ang kaloobang iyon ay maisakatuparan sa biyaya ng Diyos. Ang pag-aayuno ay hindi na kailangan pang i-post sa social media. Hindi na kailangang ipaalam pa sa lahat. Dahil ang sabi sa verse 18, upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong Ama na nasa lihim at gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Paglilinaw lang po, kapag nagfa-fasting kayo at may nag-alok sa inyo ng pagkain, wag po kayong magdahilan na busog ako. Nagsisinungaling naman tayo nun. O pag may nag-alok sa... sabihin po natin na tayo ay talagang fasting. Hindi naman po ibig sabihin na sinabi natin nawala na ng kabuluhan o invalid na yung pagpa-fasting natin. Ang kinokondinad po dito ng Panginoon ay yung talagang motibo mo na ipaalam na, nagpa-fasting ako. Pero yung kung tinanong ka at inaalo ka ng pagkain, sabihin mo na fasting ka. Nauunawa naman yun. Hindi nawawala yung connection mo sa Panginoon. Ang layunin ng pag-aayuno na makikita natin sa verse 18 ay hindi ang kaluguran ng mga tao, kundi ang kaluguran ng ating Ama sa langit. Ang focus ng pag-aayuno ay ang Diyos, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos mismo. Ito ay personal na ugnayan ng lihim na pagsamba natin sa Kanya. Ito po ay ugnayan ng Ama sa anak o ugnayan ng anak sa Ama. Sabi nga dito, ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Ito po ay napakagandang katotohanan ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Na nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Nakikita niya ang kaibuturan ng iyong puso, ng iyong motibo, ng iyong sakripisyo habang ginagawa mo ang mga bagay na ito. Naririnig niya ang iyong panalangin at ang pagnanais na makilala pa siya. Ang pagnanais na malaman ang kanyang kalooban at maisakatuparan ito. Ang pagnanais na patayin at paglabanan ang mga nananatiling kasalanan. Para sa mga mananampalataya, ang pagkaalam na ang lahat ay nakikita ng Diyos at walang nawawaglit sa kanyang mapagmalasakit na pangmasid ay nagbibigay ng ganap na kaaliwan at kapanatagan sa atin. Sabi nga ni Richard Baxter, ang pagkakilala sa Diyos at ang pag-alala sa kanyang presensyang nakikita ang lahat ang pinakamakapangyarihang paraan laban sa pagkukunwari. Inuulit ko po, ang sabi ni Richard Baxter, ang pagkakilala sa Diyos at ang pag-alala sa kanyang presensyang nakakakita ng lahat ang pinakamakapangyarihang paraan laban sa pagkukunwari. Ibig sabihin, sa lahat ng ating ginagawa, hindi lang sa pag-aayuno, ang pagkaalam na ang lahat ay lantad sa Diyos ang mag-iingat sa atin sa pagkukunwari. Sa tao, maaring hindi nakikita. Ang nakikita lang ay panlabas. O, napakabanal nun. Pero ang Diyos, hindi lang yung panlabas yung nakikita niya. Kundi yung talagang motibo, yung ating puso talaga, ang kanyang tinitingnan. Sabi nga, coram Deo, before the face of God, in the presence of God. Pamumuhay ng may kamalayan na ang lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay nakikita ng Diyos. Kaya tayo ay namumuhay na may katapatan, kabanalan at pananagutan sa Kanya. At sabi dito sa verse
sa huling verse, sa huling linya, at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Ang gantimpala ay mula sa Diyos. Ito po ay spiritual na kalakasan, kagalakan na mas makilala pa ang Diyos at ang kaluguran ng Diyos mismo ang ating pinakagantimpala. At bilang hamon, pangwakas na hamon, kung walang makakakita ng mabubuting gawa na ginagawa mo para sa Diyos at para sa mga kapatiran, gagawin mo pa rin ba? Itong isang mapanghamon na tanong. Kung walang makakakita ng mabubuting gawa na ginagawa mo para sa Diyos at para sa mga kapatiran, gagawin mo pa rin ba? At bilang pagtatapos, ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo sa atin na mamuhay sa harapan ng Diyos, hindi para sa kaluguran ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. At iyon ang kanyang ginawa nung siya ay namuhay dito sa lupa sa ilalim ng kautusan. Ang Panginoong Hesukristo ay naglalahad ng tunay na katwiran. Kinokontra niya ang pagkukunwari ng mga religious leaders. Ipinapakita niya na ang tunay na katwiran ay hindi panlabas, kundi mula sa puso, isang katwirang siya mismo ang nagbibigay. Ang Panginoong Hesukristo ang tagapagpahayag ng Diyos Ama at tagapagbigay ng tunay na katwiran. Hindi lang niya itinuturo ang tamang pag-ayuno, dinadala din niya tayo sa isang buhay na nakatuon para sa kaluguran ng Diyos at hindi sa tao.